pagpapatuloy naman ng peace talks ng gobyerno at ng National Democratic Front of the Philippines, tiniyak po ng magkabilang panig na bibigyang daan ang suspensyon ng military operations, pati na rin po ang pagpapalaya sa mga bihag ng NPA. Balitang hatid ng aking partner na si Rafi Tima. Mainit man ang debate tungkol sa kondisyon ni Pangulong Duterte na bilateral peace agreement sa 4th round ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at CPP-NPA-NDF. Ang isa pang kondisyon na pagpapalaya sa mga bihag ng NPA tila matutupad na sa pagitan ng mga pag-uusap ng dalawang panig. Siniguro naman ito sa third-party facilitator ng pagpapalaya na ginagawa na nila ng paraan para ito ay matuloy na. Yeah, I was the first to express my relief, Kasi when I went to the Fort ID, I was told they cannot issue. And yet it was the President himself who said that this is one of the 4 conditions in order for the talks to continue. Una nang inanunsyo ng NPA bago pa man magsimula ang 4th round ng usapan, napayag silang palayain ang 4 nilang bihag sa pagitan ng March 27 at April 6. Kabilang sa mga ito ang isang pulis mula sa Bukidnon at 3 sundalo mula sa Surigao del Norte at Sultan Kudarat. Pero ang hiling na suspension ng military operation o SOMO para sa pagpapalaya, hindi na pagbigyan ng militar. Pero ngayon, mga peace panels na ng magkabilang panig ang nanigurong mapagbibigyan ito. There should be a SOMO and SOPO on the parts of the AFP and PNP respectively, so that a safe and conduct of the release will be at hand. Ang usapin ng pagpapalaya sa mga bihag ng NPA ay kabahagi ng pinag-uusapang bilateral ceasefire agreement, lalo pat nauna nang pumayag dito ang mga rebelde. Kaya naman bagamat may ilang problema pang inaayos tungkol sa tigil putukan, may inisyal ng pagkakaunawaan na raw dito ang magkabilang panig. It's called a moving forward ceasefire. Moving forward agreement. Towards a more stable ceasefire. Ayon sa chairman ng GRP Peace Panel, pinagtutugma na lang nila ang draft agreement ng pamahalaan at mga rebelde. Pipilitin daw nilang matapos ang kasunduan kasabay ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms o CASER bago ang pagtatapos ng 4th round sa Huwebes. Mayroon silang draft, mayroon kaming draft. So, yun ang pag-usapan namin. Pag-asawahin namin yun. Mula dito sa Noordwijk, Netherlands, Rafi Tima, GMA News.